ang kakanata. Narito pa ang mga kawikaan ni Solomon, tinipon at kinopya ng mga tauhan ni Hezekias na hari ng Juda. Kaluwalhatian ng Diyos, nabaluti ng hiwaga ang lahat ng bagay, at karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. Isipan ng hari, mahirap malaman. Ito'y sintaas ng langit, sinlalim ng karagatan. Kailangang ang pilak ay maging dalisay muna bago ito magawa ng panday. Kailangang alisin ang masasamang tauhan ng hari upang magpatuloy ang katuwiran sa kanyang kaharian. Kung nasa harapan ka ng hari, huwag mong ibilang ang iyong sarili na parang kung sino ka, o ihanay ang iyong sarili sa mararangal na tao. Mas mabuti kung tawagin ka ng hari at paupuin sa hanay ng mararangal kaysa sabihin niyang umalis ka riyan at mapahiya ka sa kanilang harapan. Huwag kang magpabigla-biglang magsabi sa korte ng iyong nakita. Kung mapatunayan ng isang saksi na mali ka, ano na lang ang gagawin mo? Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ito'y inyong pag-usapan muna, at ang lihim ng bawat isa ay huwag sasabihin sa iba. Baka makarating sa kaalaman ng madla at kayo'y maging kahiya-hiya. Kapag ang salitang binigas ay angkop sa pagkakataon, ito'y parang gintong mansanas na nakalagay sa isang lalagyang pilak. Sa taong nakikinig, ang magandang payo ng marunong ay higit na mabuti
kaysa sa mga gintong alahas. Ang mapagkakatiwalaang sugo ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanyang pinaglilingkuran, tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-init. Ang taong hindi tumutupad sa kanyang pangako ay parang ulap at hangin na walang dalang ulan. Ang mapagpasensya at ang mahinahon magsalita ay makapanghihikayat ng mga pinuno at kahit na ng may matitigas na puso. Huwag kang kakain ng labis na pulot at baka magsuka ka. Huwag kang dadalaw ng madalas sa iyong kapitbahay, baka magalit siya at sa iyo ay magsawa. Ang taong sumasaksi ng kasinungalingan laban sa kanyang kapwa ay nakakapinsala tulad ng espada, pamalo at pana. Ang pagtitiwala sa taong hindi mapagkakatiwalaan sa oras ng pangangailangan ay walang kwenta, tulad ng paang pilay o ngiping umuuga. Kung aawitan mo ng masayang awitin ang taong nasa matinding kapighatian, ay para mo na rin siyang hinubaran sa panahon ng taglamig, o kaya'y nilagyan mo ng suka ang kanyang sugat. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kapag nauuhaw, painumin mo. Kapag ginawa mo ito, mahihiya siya sa iyo, at ang Panginoon ang magpapala sa iyo. Kung paanong ang hanging habagat ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang naninira ng kapwa. Mas mabuting tumira na mag-isa sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na kasama ang asawang palaaway.
magandang balita mula sa malayong lugar ay parang malamig na tubig sa taong nauuhaw. Ang matuwid na umaayon sa gawain ng masamang tao ay parang maruming balon at malabong bukal. Kung paanong masama ang pagkain ng labis na pulot, ganoon din ang paghahangad ng sariling kapurihan. Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumagsak gaya ng isang bayan na walang pader. Mga Kawikaan, ika-26 na kabanata. Kung paanong hindi bagay na magniebe sa tag-araw at umulan sa panahon ng tag-ani, hindi rin bagay na papurihan ang taong hangal. Ang sumpa ay hindi tatalab sa walang kasalanan, tulad ito ng ibong hindi dumandapo at lilipad-lipad lamang. Kailangan ang latigo para sa kabayo, bukado para sa asno, at pamalo para sa hangal na tao. Huwag mong sagutin ang hangal kung nakikipag-usap siya sa iyo ng kahangalan, at baka matulad ka rin sa kanya. Ngunit kung minsan, kailangang sagutin din siya para malaman niya na hindi siya marunong tulad ng kanyang inaakala. Kapag nagpadala ka ng mensahe sa pamamagitan ng isang mangmang, para mo na ring pinutol ang iyong mga paa at para ka na ring gumawa ng sariling kapahamakan. Ang
Ang pilay na paa ay walang kabuluhan, katulad ng kawikaan sa bibig ng hangal. Ang isang papuri na sa hangal iniuukol ay parang batong nakatali sa tirador. Ang kasabihang sinasabi ng hangal ay makapipinsala tulad ng matinik na kahoy na hawak ng lasing. Kahangalan ang pumana ng kahit sino, gayon din ang pagkuha sa hangal o sa sinumang dumadaan upang upahan. Inuulit ng hangal ang kanyang kahangalan, tulad ng asong binabalikan ang kanyang suka para kainin. Mas mabuti pa ang hinaharap ng isang taong mangmang kaysa sa taong nagmamarunong. Ang batugan ay hindi lumalabas ng tahanan. Ang kanyang dahilan ay may leon sa lansangan. Gaya ng pintuang pumipihit sa bisagra, ang batugan na papihit-pihit sa kanyang kama. May mga taong sobrang tamad na kahit ang kumain ay kinatatamaran. Ng batugan, mas marunong pa siya kaysa sa 7 tao na tamang mga tuwiran. Mapanganib ang nanghihimasok sa gulo ng may gulo. Ito ay tulad ng pagdakma sa tainga ng aso. Ang taong nandaraya sa kanyang kapwa at saka sasabihing nagbibiro lang siya ay tulad ng isang baliw na pumapana sa mga tao sa pamamagitan ng nakamamatay na palaso. Namamatay ang apoy kung ubos na ang panggatong. Natitigil ang away kung wala ng tsismisan.
Kung uling ang nagpapabaga at kahoy ang nagpapaliyab ng apoy, ang taong palaaway naman ang nagpapasimula ng gulo. Ang tsismis ay parang pagkaing masarap nguyain at lunukin. Maaaring itago ng magandang pananalita ang masamang isipan. Tulad nito ay mumurahing banga na pininturahan ng pilak. Maaaring ang kaaway ay magandang magsalita, ngunit ang nasa isip niya ay makapandaya. Kahit masarap pakinggan ang kanyang pananalita, ay huwag kang maniwala sapagkat ang iniisip niya ay napakasama. Maaaring ang galit ay kanyang maitago, ngunit malalantad din sa karamihan ang masama niyang gawa. Ang humuhukay ng patibong para mahulog ang iba ay siya rin ang mahuhulog doon. Ang nagpapagulong ng malaking bato para magulungan ang iba ay siya rin ang magugulungan nito. Ang sinungaling ay nagagalit sa nabiktima niya ng kasinungalingan, at ang taong nambobola ay ipapahamak ka.